Meron po tayong tatalakayin na tanong, napakagandang pag-isipan po ng bawat isa sa atin to. Paano napanatili ang kasakdalan ni Jesus sa loob ng sinapupunan ng kanyang ina na si Maria? Gayong hindi naman sakdal itong si Maria. Mapapahanga po tayo sa pagiging genius ni Jehovah sa paggamit niya ng kanyang karunungan upang mabigyang solusyon ang bumangong suliranin sa buong sangkatauhan, ang pagiging alipin sa di kasakdalan at kamatayan matapos na magkasala ang unang tao na si Adan. At ganoon din naman ang paggamit ng Diyos sa kanyang sukatan ng hustisya ayon sa kanyang sariling standard. Kung maalala natin ang batas ni Jehovah, mata sa mata, ngipin sa ngipin, at kung ano ang inutang, yun din ang magiging kabayaran ayon sa Deuteronomio 19:21. Kaya yun po ang sukatan ng hustisya ng Diyos. Kung buhay ang nawala, dapat buhay din naman ang pambayad. Kaya may sasauli lang sa tao ang regalong buhay na walang hanggan kung mababayaran ito na isang sakdal na taong pambayad na katumbas ng sakdal na buhay na naiwala ni Adan. Kaya ang tanong, matutumbasan ba ni Jesus ang kahilingang kapalit ng naiwala ni Adan? Paano ba isinaayos ng Diyos ang pantubos? Gayong wala namang sakdal na tao na sa lupa ang maaaring makatumbas sa sakdal na buhay ni Adan. Siyempre, alam natin na si Jesus ang pinili ni Jehovah upang maging ang pambayad na haing pantubos. At ipinanganak nga siya ni Maria upang magiging tao. Pero di ba kahit naman si Maria ay nanggaling din naman kay Adan at tulad ng kanyang makasalanang ninuno na si Adan, si Maria po ay isa ring hindi sakdal at isa ring makasalanan. Kaya posible bang magkaanak ang isang di sakdal ng isang sakdal na supling? Ang Roma 5:12 ay nagsasabing, kaya sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan at dahil sa kasalanan ay pumasok ang kamatayan. Kaya naman, ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao dahil silang lahat ay nagkasala. Kaya malinaw, ang lahat po ay makasalanan at kasama na po si Maria doon. Namana din naman ni Maria ang di kasakdalan dahil galing din naman siya kay Adan. Si Jesus sa kabilang banda ay masasabi lang na galing kay Adan dahil ipinanganak nga siya ni Maria na galing kay Adan. Pero hindi naman siya produkto ng pagtatalik ng dalawang hindi sakdal na mag-asawa. Kaya embryo na po siya nang ilipat siya sa bahay bata ni Maria sa pamamagitan ng banal na espiritu ni Jehovah. Kaya hindi po siya contaminated ng di kasakdalan ng kanyang ina. Buhay na po siya nang ilipat siya sa loob ng sinapupunan ni Maria. Mababasa po natin sa Mateo 1:28 ang sabi, sa ganitong paraan isinilang si Jesucristo. Noong ang kanyang ina na si Maria ay nakatakda na ikasal kay Jose, si Maria ay nagdalang tao sa pamamagitan ng banal na espiritu bago sila nagsama. Kaya yon, birhen po si Maria kahit nagdadalang tao siya kay Jesus. Ibig sabihin, isa na pong embryo o fetus si Jesus nang ilipat ni Jehovah ang kanyang buhay mula sa langit patungo sa sinapupunan ni Maria. Kaya hindi talaga siya contaminated ng di kasakdalan. Mababasa din naman sa 1 Korinto 15:47 na sinasabing, ang unang tao ay mula sa lupa at gawa sa alabok. Ang ikalawang tao ay mula sa langit. Kaya dahil po sa prosesong ito na ginawa ni Jehovah, ang paglipat ng buhay ni Jesus mula sa Espiritu tungo sa pagiging tao sa tiyan ni Maria, kahit ang kanyang katawan at dugo ay nanggaling din talaga kay Jehovah mismo at hindi kay Maria at lalong hindi rin galing kay Jose. Hindi po kontaminado ng di kasakdalan ang laman at dugo ni Jesus. Parang imposible na lumaki si Jesus sa sinapupunan ni Maria na hindi nahahaluan ng mga chemical component ng katawan ng di sakdal na katawan na si Maria. Etong katawan ni Jesus. Pero ang totoo, ang pagkain at inumin lang naman talaga ang dahilan ng paglaki ng isang tao. Kung kaya may kasabihan sa English na we are what we eat. Kung ano ang kinakain natin, ay ganun din ang magiging pagkatao natin. Hindi po kasi magko-qualify na tumubos ang laman at dugo ni Jesus sa sangkatauhan kung na-contaminate na pala siya ng di kasakdalan ni Maria. Kaya masasabing pusod lang talaga ang nagdudugtong kay Jesus sa kanyang ina na si Maria upang makakain ng sustansya mula sa pagkain kinakain ni Maria at makahinga ng hanging hinihinga o nilalanghap ni Maria upang mabuhay siya sa loob ng 9 na buwan
sa tiyan ng kanyang ina bilang tao pero hindi bilang makasalanan. Kaya napaka-genius po ni Jehovah. Wala talaga maipipintas at walang maisusumbat sa kanyang pangangasiwa ang kahit sino man sa kanyang sukatan ng hustisya. Tao ang nagkasala, pero walang kwalipikadong tao ang maaring tumubos sa kasalanan ni Adan dahil lahat ng kanyang kalahi ay hindi nasakdal at makasalanan, kaya ginawa niyang tao si Jesus, pero nanatiling walang kasalanan isang taong sakdal. Sa lupa din naman nagkasala si Adan at sa lupa din naman siya namatay, kaya kailangan ding bumaba sa lupa ni Jesus at dito na rin siya mamamatay upang mabawi ang naiwala ni Adan. Panganay si Adan sa buong sangkatauhan, kaya panganay lang din dapat ang maaring tumubos sa kanyang kasalanan. Panganay din naman si Jesus sa lahat ng nilalang ng Diyos ayon sa Kolosas 1:15, kung kaya talagang natumbasan po ni Jesus ang pagkatao ni Adan. Qualified po siya na tumubos sa buong sangkatauhan. At iningatan ni Jehovah ang dugo at laman ni Jesus sa loob na sinapupunan ni Maria upang huwag mahawa ng di kasakdalan, nang sa gayon ay mapanatili nito ang pagiging kwalipikado na tumubos sa di kasakdalan ng sangkatauhan. Pero bakit kailangang gawin ni Jehovah ang bagay na ito? May nakakaalam ba? May nakakita ba sa buong pangyayari? Meron bang maaring sumumbat sa kanya kung halimbawang ipagwalang bahala na lang niya ang sukatan sa hustisya? Ang nangyari po sa Eden nung panahon ni Adan at Eva na magkasala sila hanggang sa panahon na namatay si Jesus sa istaka ay naging parang dula po na pinanonood at nasaksihan ng lahat ng mga tapat na anghel ng Diyos sa langit. Kaya kung magkakamali ang Diyos sa kanyang pagsasaayos sa naging kaayusan ng haing pantubos upang mabili muli ang sangkatauhan, maaring may maipipintas ang mga anghel na ito kay Jehovah at sa kanyang pangangasiwa sa kanyang sukatan ng hustisya. Pero wala po silang maisusumbat sa kanya sa napakatalinong paraan na pinili ni Jehovah upang matubos ang buong sangkatauhan. Si Jesus po ang sinasabing bugtong na anak ni Jehovah. Kaya pag-isipan kung gaano po kasakit kay Jehovah ang makita ang kanyang bugtong na anak na bumaba sa lupa upang magpakamatay alang-alang sa sangkatauhan. Kaya kasama po tayong lahat sa naging dahilan ni Jehovah upang isaayos ang paglalaan ng haing pantubos sa buong sangkatauhan. Sinasabi ng Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para ang bawat isa na manampalataya sa kanya ay hindi mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.